So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan muna natin ito mga pinagsasasabi ni Amy Marcos kasi dito talagang maliwanag na fake news mga kababayan. Itong si Amy Marcos, i-play po muna natin. Tinatakot naman ninyo si Bato nung isang araw. Ah. Nako, putok ang balita na may arrest warrant na mula sa ICC si Bato. Nako, ano ba naman yan? Pagkatapos noon, mabilis pa sa alas 4, sabi ng ICC, wala naman kaming pinapalabas na warrant of arrest. Ano ba yan? Pagkatapos noon, eto na naman kaninang umaga, CIDG says, isasabpina. Sabpina, pero dadakipin daw sa hulihan. Ano ba itong ginagawa? Ay talagang dadakipin yan kasi may arrest warrant na talaga yan. Ninyo kay Bato. Ginugulo naman ninyo ng ginugulo. Ang maliwanag, walang ICC warrant para kay Bato. Ano ba kayo? Bakit kayo nananakot? Pero matitindi ang tanong ngayon. Unang-una, harapan na ba ninyong inaamin na nakikipag-ugnayan kayo sa ICC? Nako, DOJ, DILG, talaga ba? May hotline na kayo sa dahig? Ang bihira naman. Ano ba ibig sabihin yan? Tapos may sinasabi pa. Tsaka mga kababayan, take note ha. Grabe yung iyak ni Senator Bato ngayon. Kita nyo naman yung CCTV footage kung paano siya tumakbo. Kung paano siya tumakas mga kababayan sa NBI. Yung dating matapang na naghahamon ng suntukan nung sila nasa kapangyarihan, ngayon mga kababayan, nagmistulang tuta na lang etong si Senator Bato. O sabi dito, wala nang tutang soto mo. Alam nyo mga kababayan, hindi ko nga pinoproblema yan. Kasi alam ko mga kababayan kung anong kahihinatnan ng impeachment ni Sara. So ngayon, ang problemahin ninyo yung mga DD-shit kung paano makakaligtas si Bato. Kasi may arrest warrant po si Bato mga kababayan at hindi po biro yun. Kasi anytime, anywhere, pwede pong madala papuntang dahig, eto pong si Bato. Ano po, so ngayon pakinggan pa natin to. Ni Secretary John Vic na may 10,000 tropa para hulihin si Bato. Talaga ba? Sa unverified information, walang kasiguraduhan, maglulustay tayo ng milyon-milyon para sa mga tropang huhuli kay Bato? Higit sa lahat, inaamin na ba natin na hindi natin kaya ang hustisya sa Pilipinas? Hindi talaga. Sa katulad ninyong makapangyarihan at mapera, mahirap ang hustisya sa inyo. Diba mga kababayan? Sa totoo lang, sa katulad nila na mapera, sa katulad nila na maimpluwensya, mahirap makuha ang hustisya para sa mamamayang Pilipino. Kaya nga kung tutusin, hindi naman tayo aabot sa dahig kung binigyan lang sana ng pagkakataon na makuha ng mga pobreng kababayang Pilipino po natin yung hustisya na inaasam-asam po nila. Tayong soberanya, surrender na tayo, ibigay na natin sa ICC lahat ng kapangyarihan kasi hindi kaya ng Pilipino, walang kwenta lahat ng abogado, patay na lahat ng korte, serado na ang buong justice system ng Pilipinas, that in fact, we are a failed state. Tama ba yun? Ito ba ang ibig sabihin ng lahat na ito? Para lamang madakip si Bato. Ngayon, di ba, sabi niya dyan, wala daw arrest warrant si Bato. Ito, pakinggan natin ngayon yung update niya ngayon. Lita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Hindi ka kasama, Amy Marcos. Alam mo naman ang pakay ng NBI dyan. Alam mo naman ang pakay ni na former Senator Antonio Trillanes dyan. Hindi ikaw at hindi yung mga kasamahan mo. Ang pakay dyan, si Senator Bato de la Rosa. Eto, tuloy pa natin. Dito pa rin kami sa Senado at nagkakagulo pagkat mukhang hostage na kaming mga senador. Ibang usapan na to. Fake news yan. Fake news yan mga kababayan. Hindi po sila hostage. Si Senator Bato po ay kailangang arestuhin na mga kababayan. Yun yung katotohanan dyan. Kasi nga may arrest warrant po etong si Senator Bato. At paltan ang Senate President dahil nga hindi na nasusunod ang batas, ang tradisyon, ang kalayaan ng Senado. Dapat buwagay na. Eto nga, nagpumilit kami na magkaroon ng sapat na boto para piltan ang ating liderato dito. Ngunit ang nangyari, mukhang
Sinaktan pa si Senator Bato. Hindi nga namin maintindihan kasi sa totoo lang, nung hindi siya pumupunta, sabi ng lahat, bakit nagsisweldo, hindi nagtatrabaho. Ngayon naman napapasok, sasaktan, hinabol-habol, tinakel, rinesel, talagang hinabol sa hagdan. Hindi tama yan. Nasa sesyon ang Senado. Galangin ninyo. At walang papasok dito kung walang pahintulot ang security ng Senado. Ngayon, todo-todo pumasok ang NBI. Ganito mga kababayan ha. Kita nyo naman kung ano yung nangyari sa CCTV footage. Nasaan ba yun? Pakita ko muna sa inyo yun. Nasaan ba yung CCTV footage? Meron dito eh. Ayan. Ito. Yan. Tingnan nyo mga kababayan ang ginawa ni Senator Bato para lang makataka sa NBI. Oh, tatakbo. Diba? Ayan oh. Si Senator Bato, paano ire-wrestle yan? Paano aanuhin yan? Ayan si Bato, may mga tao siya sa likuran niya, mga tauhan niya yon. Ayan diba? Ayan napakaliwanag naman mga kababayan eh. Akala ko mamatapang si Senator Bato. Bakit atakbo? Bakit takbo si Senator Bato mga kababayan? Akala ko ba matapang yan? Alam mo, hindi ko makakalimutan mga kababayan yung Alam niyo, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya dito. Ito, pakinggan natin. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, yan ang ICC. Sige! Go ahead! Sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Hindi ko makakalimutan yan mga kababayan, pero yung nakita nating Senator Bato na matapang, ang nangyari ganito mga kababayan, atakbo ahagdan. Atakbo ahagdan. Ayan bilis si Senator Bato. Yan, nagkandara pa na. Diba? Atakbo hagdan. Paano masasabi mga kababayan na si Senator Bato sinaktan dyan? Ayan kaya siya may mga gasgas kasi nadapa siya. Katatakbo niya. Ayan kita nyo ang bilis si Senator Bato. Diba? Ang laki ng katawan pero atakbo ahagdan. Kitang-kita sa CCTV footage Hindi naman siya hinahabol eh. Siya lang ang tumatakbo. Kasi alam niya talaga mga kababayan na mahuhuli siya. Ngayon ang pahirapan dito paano siya lalabas ngayon ng bilis niyang tumakbo. Diba mga kababayan? Ayan. Yan yung footage. Kalokohan yung sinasabi ni Amy Marcos dito. Tuloy natin yung kay Amy Marcos. Pati ang bossing ng NBI, winawagayway ni Senator Trillanes ang ICC warrant of arrest daw na ang papel niya, hindi ko maintindihan. Siya ba ay sheriff ngayon ng... Hindi, Senator Amy Marcos, mali ka dyan. Hinamon kasi ni Bato de la Rosa itong si former Senator Antonio Trillanes. Alam nyo naman, kapag hinamon si former Senator Antonio Trillanes, talagang gagawin niya yan. Kung ano yung hamon ninyo, gagawin niya talaga yan. Ngayon, hinamon ni Senator Bato na kapag dumating yung arrest warrant, si Trillanes ang magdala, samahan yung mga mag-aaresto sa kanya at pusasan ni Trillanes etong si Bato. Diba si Bato mga kababayan na naghamon? Anong nangyari dito? Since eto nga si Amy Marcos kampi sa mga Duterte, pinagtatanggol niya pa itong si Batong Duwag. Diba? Anong silbi pa ng pangalan mo? Bato kung duwag ka rin naman. Literal na duwag mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. ICC, ganun na lang ba? At tayo, talagang wala ng korte, wala ng batas, wala na sinasang-ayon. Ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, ang sabi nila na... ikaw na rin ang nagsabi, wala ng korte, wala ng batas, wala ng sumasang-ayon. O di dalhin na nga dati sa dahig. Ganun lang kasimple. Kung sa palagay mo, wala nang proseso ng batas dito sa Pilipinas, much better dalhin na sa dahig. Diba? O siya na nagsabi mga kababayan.
Nandito na ang mga kapulisan para arestuhin si Senator Bato. Ang balita, nandito silang lahat, pati ang head ng NBI. Anong ginagawa nila rito? Huhulihin ba kaming lahat? Sabihin lang totoo. Ano ba nangyayari? Talagang bang tinake-overa na ng Pilipinas, ng ICC, at naging sheriff na silang lahat, pati si Senator Trillanes? Hindi tama yan. Usurpation of authority, walang karapatan na mag-deliver ng warrant of arrest. Kailangan dalhin sa korteng Pilipino yan. Pilipino ang pinag-uusapan. Pilipinas ang mga naganap na sinasabi. At hindi ko maintindihan. Violation talaga yan. Hindi pwede. Ay, paliwanag mo nga kung bakit violation. Eh si Bato nga ang naghamon. Masunurin lang si former Senator Antonio Trillanes. Diba? Kung hindi naman hinamon yan ni Bato, hindi naman yan pupunta dyan sa Senado para dalhin yung arrest warrant. Eh ang problema lang kasi mga kababayan, masyadong sumobra yung yabang ni Bato. Di pwedeng harangin ang isang senador na papasok sa trabaho. Kriminal din yan. Crime din yan. Hindi pwede lahat yan. Paano naging crime? Senator Amy, hindi naman siya hinarang eh. Siya lang ang tumatakbo. Kita nyo naman sa CCTV, mga kababayan. Kaya nagtataka kami sa nangyayari dito. Mukha kaming hino-hostage, naka-lockdown kami. Pinaligiran kami ng NBI, CIDG, kapulisan. Anong kalokohan to? Ganito yan, Senator Amy. Sasagutin ko yung sinasabi mong kalokohan. Kung ilalabas nyo si Bato dyan sa Senado, hindi kayo mapapaligiran dyan. Si Bato lang naman yung kailangan dyan. Diba mga kababayan? Pag naaresto na itong si Bato, na isakay na ng eroplano at nadala na sa dahig, o di tapos ang problema. Diba? At least may kasama na si Digong doon. Eh bakit parang ang dating ayaw samahan ni Bato de la Rosa etong si Digong? Eh si Sara Duterte na nga gumagawa ng paraan para samahan ni Bato si Digong eh. Di po ba mga kababayan? Kasi nga, kung i-analyze natin itong sinabi ni Attorney Carlo Ibanez ata yun. Nasa Senado si Trillanes para iserve ang warrant ni Bato. Senate presidency kapalit ng kalayaan niya. Worth it ba to? Sabi ni Inday, worth it daw. Ikaw na lang daw makulong, wag lang siya matanggal. Di ba mga kababayan, siguro pinakausapan ni Sara Duterte, eto pong si Bato de la Rosa na baka naman pwedeng umatin ka doon para makuha ni Cayetano yung presidency ng Senate. Wala ka namang arrest warrant eh. Lumabas ka na, umattend ka na. Eh hindi niya alam mga kababayan, meron pala. O ngayon, ang tanong dito, paano siya lalabas ng Senado? Di po ba mga kababayan? Alam nga namang habang buhay na lang siya magtago sa saya ng Senado. Habang hinihintay siya ng ating mga otoridad. Di po ba? So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, eto ang nangyari kanina. Ayan o. Yan. Pumunta po si former Senator Antonio Trillanes sa Senado. Sabi nga dito sa News 5, warrant of arrest laban kay Bato. Ipinakita ni dating Senador Antonio Trillanes Deport ang kopya ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sumama si Trillanes sa mga arestong agent kay Senator de la Rosa sa Senado. Kabilang ang senador sa dating pinangalanan bilang isa sa mga co-perpetrators sa madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na Bato mga kababayan. So ngayon kung makikita nyo, yan po yung arrest warrant to. Ayan o. Ayan o. Yan po yung arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Galing po sa International Criminal Court na ipinadaan sa Interpol mga kababayan. So ngayon bukod pa po dyan, meron po tayo nakitang video. Ito, play natin. Your ICC yan? Ito ICC ito. ICC arrest warrant. Yun yung nasa Interpol na sir na yun. Your ICC yan? Ito ICC ito. ICC arrest warrant. Yun yung nasa Interpol na sir na yun. Wala ka pala Senator Bato, tapang kanin ka lang pala eh. Yung Bato naging hollow block na lang nalapok mga kababayan. Nung nakita si former Senator Antonio Trillanes, takot na takot itong si Senator Bato. Di ba nung dumating siya kanina, pagod na pagod siyang may pawala-wala pa siya dun sa loob ng plenary? Na parang ang dating mga kababayan, pumasok lang siya para manggulo. Yun po yung ginawa ni Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin to. Ito pa oh. So, ito yung warrant, di ba? Nakita nyo kanina. So, itong warrant na to,
was officially transmitted Ayan oh. kanina. No? Nung nag-appear siya, so dun sa PCTC. Okay? So yun yung Interpol representative na. Oo. So may Interpol din dito, sir? So yeah. So ngayon, ako personally, nandito ako kasi hinamon niya ako eh. Oh, tama. Diba? Hinamon niya ako. Oh. Yan ang problema sa iyo, Senator Bato de la Rosa. Katulad ka ng kaalyado mong si Baste. Ang gagaling nyo maghamon tapos pag pinatulang kayo, wala. 'Di ba? Urong betlog. 'Di ba? Takbo ahagdan. Yan yung nangyayari mga kababayan pagkatapang-tapangan. Ang problema yung hinahamon kasi po nila, hindi naman kasi para palaurong yan mga kababayan. Hindi katulad ni Baste at saka nitong si Bato na maghahamon pero uurong din sa huli. Itong ginawa ni former Senator Antonio Trillanes, sinunod lang naman niya. Itong si Bato, yung paghahamon ni Bato. Kaya nga nakakapagtaka mga kababayan kung bakit itong si si Bato, ayaw harapin itong si Trillanes mga kababayan para tanggapin yung arrest warrant. Dahil kung talagang matapang siya, kung ano yung binitawan niyang salita noon, gagampanan niya. Di ba sabi niya handa niyang ialay yung buhay niya kay Digong? O bakit hindi niya patunayan ngayon? May arrest warrant na siya. Kaya sinamahan ko yung mag-aaresto. Diba? O ngayon, Yan ang literal na mga kababayan, bring it on. Di ba? we will make sure na ito ay ma-enforce. Kasi yung Senate, nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya yung mga presidents na sinasabi nila, yun nangyari sa akin yun. May valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. Republic Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, yun ay isosurrender Tama. ng Philippine authorities. So ito yun. Okay? Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano, gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive. Tama. Tama. Ganun lang kasimple yun. Kasi kung ang Senate President naman si Tito Soto, hahayaan niya yung proseso ng batas mga kababayan eh. 'Di ba? So ngayon ipakita ni Alan Peter Cayetano na hindi sila nagkakanlong ng nagtatago sa kamay ng batas. Oh. Tama 'to sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes dito. Tsaka Ang Senado mga kababayan tagagawa ng batas, hindi nagtatago ng isang pugante na nagtatago sa batas. mayabang si Bato di ba? Papahuli daw siya. O dito na ngayon yung huli sa kanya. So, ito yung... Diba? So ngayon mga kababayan, nasan pa ba yung iba? Diba kanina, bago po umano yung arrest warrant, ito po yung mga nangyari. Parang takot na takot etong si Bato mga kababayan. Dito kay takot na takot kanina, tanggalin na muna natin to, yan. Etong si Bato nung pumasok, ito, panoorin nyo. Hingal na hingal siya eh. Hi, sir, kamusta? Sir, kamusta? Sir, anong nangyari? Ito klaseng gobyerno. Ha? As sitting president, hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Ako yung absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinarang ko naman yung biyay. Ni-wrestling ako doon. Na-wrestling daw siya. Hinarang daw siya ng NBI, ni-wrestling daw siya mga kababayan. Yan yung sabi niya ha. Pero kung titingnan nyo sa CCTV, wala naman ang ganun eh. Ang bilis nga ng takbo niya mga kababayan. Kaya siya nagkasugat sa kamay kasi nadulas siya doon sa hagdan. Yun yung nangyari. Tsaka kita nyo naman, di ba pinakita ko sa inyo, kaya siya nagkasugat sa kamay kasi nadulas po siya sa hagdan. Kasugat-sugat ako. Why are you here, sir? Papasok! This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Ano lang yung NBI? Ha?
Mag-usap kami. Ano gagawin namin? But why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ayaw pa senador din sa Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. But is, sir, may kinalaman sa pag-user para makabuo ng numbers po. Lahat yan, trabaho ng senador. So trabaho din pala ng senador ang magkudita, mga kababayan, laban sa Senate President. 'Di ba? Trabaho ba, mga kababayan? O sabi dito, Sir Jake, totoo po ba na iko-contempt nila ang NBI? Wala pa ako nakikita balitang ganyan. Kung meron kayong source, ipasa mo sa akin. 'Di ba, mga kababayan? Kakahiya to. Kakahiya tong pangyayari na to. Ang tapang-tapang mo nung una, tapos urong ka rin pala. Ito pa yung isa, mga kababayan, oh. Ang mga tao niyan makapasok dito. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang senador. Magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon dito. Magpapakamatay ako para sa'yo. Kasi biruin nyo, ha, kung tutusin, kung normal session lang yan, tapos ang pag-uusapan ay yung batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi naman papasok si Senator Bato. So kaya po siya pumasok ngayong araw ay dahil nga para magkaroon ng sapat na bilang para patalsikin sa pwesto, eto pong si Tito Sen. Yun yung katotohanan dyan, mga kababayan. At para pigilan din yung impeachment trial na posibleng mangyari po sa Senado. Kasi maliwanag din naman, sinabi din naman po ni Tito Sen na baka yun yung isa sa mga dahilan kung bakit, mga kababayan, sinubukan patalsikin siya sa pwesto. Kasi nga kung siya daw ang tatanungin, talagang susundin niya ang sinasabi ng konstitusyon na dapat mag-convene agad ang Senado once na ma-transmit sa kanila yung article of impeachment. Lalo na, at impeach na po si Sara Duterte. 255 yung nakuhang boto, mga kababayan. At siguro bukas, makalawa, itatransmit na po sa Senado yung mga article of impeachment. At dapat mag-convene ang Senado, mga kababayan, bilang impeachment court. Hindi pwedeng hindi po nila tatrabahuin yan. Kasi magagalit ang mamamayang Pilipino at baka magulat sila, matikman nila ang galit ng taong bayan. Hindi po ba? Lalo na pag minarkahan kayo ng taong bayan, baka malabo na kayo makabalik sa politika. Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Galit na galit si Bato dito. Bakit daw pinapapasok yung NBI? Bakit nandito yan? 257 ba? Kasi kanina 255 pa lang 257 ba ang bumoto? Magaling naman kung ganon. Kamay. Oo. Hindi man lang siya pinapansin ni Senator Rapi Hindi man lang siya pinapansin ni Senator Rapi. Siguro, mga kababayan, na nasa isip ni Senator Rapi, bahala ka dyan sa buhay mo. May arrest warrant ka na di ka man lang sumuko Di ba? Siguro, mga kababayan, na nasa isip ni Senator Rapi, bahala ka dyan. Kita nyo, hindi siya pinapansin. Sir, kamusta kayo? Ito, duguan. Sir, bakit po? Bakit, sir? Bakit hindi kayo pinapasok, sir? Anong sabi Sir, ng Wala ko dito sa baba ng mga NBI. bakit po? Bakit, sir? Dito. What was the... Ito, anong gusto nila? Aarestuin ka Sir, na. bakit duguan, sir? Nag-distingan kami doon sa baba. Sagdan. Ilang NBI personnel yun, sir? Swerte niya at hindi si Melvin Matibag, mga kababayan, yung nakaano sa kanya. Ang mga tao niyan makapasok dito. Ngayon, mga kababayan, yan yung ginawa ni Senator Bato kanina nung pumasok siya. Akala naman natin para sa taong bayan yung ginawa niya, hindi naman pala. Para po sa sarili po nila. Ngayon, mga kababayan, since naging Senate President na itong si Alan Peter Cayetano, asahan na natin na protektado ng Senado, ito pong si Senator Bato. Asahan nyo na po yan. Na hindi po talaga patas, mga kababayan, ng batas pagdating sa mga ganitong klase ng pangyayari. Kapag ka mahirap na mamamayan ka, at halimbawa pumasok ka dyan sa Senado, inaresto ka, wala kang magagawa. Hindi ka tutulungan ng Senado dyan, mga kababayan. Pero kapag ka ikaw ay isang senador,
at aarestuhin ka at magtatago ka dyan sa Senado, protektado ka. Lalo na kung kaalyado mo yung Senate President. Diba? Ngayon, si Alan Peter Cayetano na, ang Senate President ng Senado, asahan nyo na mga kababayan, protektado si Bato, yung mga kaalyado nilang senador na dapat maaaresto dahil sa flood control, mga kababayan, malaki pa ang posibilidad na baka itwist pa yan pagka nagkaroon ng investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee.